po ba ang obligasyon natin para tayo ay maging isang good standing? Magbayad. Okay po. Sandali po, sir. Sandali lang ho. Yun nga ho yung sinasabi natin. Katulad ho na sinabi kanina, sa ating palagay, hindi sila legal dahil nga po may nangyaring teknikalidad na questionable doon sa nangyaring special election. Pero, sila nga po yung reported na nag-submit sa DSUR. At ano po yung ginawa niyong hakbang para maipaglaban yung teknikalidad? Nagkaroon kayo ng election protest. Ipinail niyo sa EDSA. Tama? So, nakapile na po siya sa EDSA. Ano po yung hihintayin niyo para mabigyang katwiran at mapatunayan na may teknikalidad? Kasi hindi po ang sino man sa amin dito ang pwedeng magdesisyon na may teknikalidad na nangyari sa inyong eleksyon. Iyan po ay nasa EDSA na. Kapag po dumating yung desisyon sa EDSA, katulad yan, meron kayong first hearing sa July. Doon pa lang, meron na kayong magkakaroon na kayo ng idea dyan tungkol sa preliminary investigation ng EDSA. Hindi mo kasi natin pwedeng isama dito yung damdamin natin na ayaw na natin sa kanila. Na ayaw natin sa serbisyo nila. Normal hong nangyayari talaga yan sa dalawang partido, lalo na kung ayaw mo talaga doon sa mga nakaupo. Pero dapat ho, alam din natin na para natin maipaglaban yung gusto natin, kailangan nagbabayad tayo talaga ng monthly dues. Hindi naman yung pwedeng sa amin. Yun nga po yun. Ganito ho yun. Ano man ho ang iniisip natin tungkol sa mga nakaupong opisyales, recorded din naman po yung ibabayad nyo. Talaga bang wala kayong tiwala sa mga ay tiwala ako makakatakbo sa inyo. Okay. Po. Yes po. Sandali lang po. Quiet. Balik na lang sa developer. Balik na lang sa developer. Itatanong ko lang po kung yung kasalukuyang nakaupo ng opisyales ay nakapag-rehistro na sa BIR ng bagong renewal ng kanilang registration para sila ay legal naman makapangolekta. Dahil kung hindi naman, karamihan siguro hindi magbabayad dito. Kundi sila officially nakapag-renew. Paano na rin po yung bank account na kung talagang sa Westwood nakapangalan, hindi sa personal account? Magandang umaga ho sa inyo. Yung question po doon sa BIR, ganito po nangyari. Nagpunta po yung BOD sa BIR, nag-submit po kami ng mga dokumento kasi ang nangyari po dito, wala hong turnover. So ngayon, as per BIR, dahil lahat ng nakaupo nung nakaraan, walang nag-submit sa BIR ng financial statement at financial report. So ngayon ho, ang nangyayari, mayroong penalty ang Westwood na almost 2 million. Yes po. May papel po kaming hawak. May papel po hawak. Ngayon po, ganito po nangyari. Sabi ng BIR, para ma-resolve natin nga, kasi sabi ko, wala akong pondo ang HOA. Pangalawa po, wala akong turnover sa amin. So, may ginawa ko ng BIR, sila po ay nag-request sa amin, nagpag-file po kami ng affidavit of loss para doon sa mga resibo. Ngayon o, ang resibo po natin, binigyan mo kami ng bagong resibo ng BIR at yung last na resibo na inisyo ng BIR ay void na po yun. So ngayon po, ang resibo na hawak ng BOD ngayon, nakaregister sa BIR. At meron po tayong FS. Pakita niyo po ma'am. Patingin nga ako ng
So, siguro una kong tatanungin na lang is yung about technicalities. Yung minention ni sir na umabot sa 2 million at walang filing yung previous. Tama? Yan yun sir, yung ano. As of filing, mayroon pong nagka-file po yung Westwood. As to yung submission ng FS, ganito kasi yan, pag di ka umabot ng 2M, yung gross revenue mo, not required siya na isubmit yung financial statements. Ganito yun. Ganito. Seth, ganito yun. Kung sinasabi mo mali, practice ko yan. Certified public accountant ako. Wala ka ay, sabi mo sa akin pala ako. May mga sample naman sa akin, Seth. Sige, ituloy ko muna. So, ganito kasi yan. Nakausap namin eh. Ganito po kasi yun. Tama naman sila. Actually, bilib ako dun sa kanila. Sa totoo lang. Alam mo kung bakit? Lahat ng technicalities nalusutan nila. For example, yung submission ng officials, tama naman po ina-acknowledge po na sila yung nakalagay doon na official kasi sila yung nag-submit. Ang question lang kasi, paano kayo na-elect? Yes! Okay, ganito. Na-elect kayo by 44. Ang question kasi is, bakit 44 lang? Sir, ganito explain ko. Ang ginawa kasi ng ELECOM, unang election, alam nilang lahat halos na tumatbo sa kaltalo, dineclare nila na failure. Which is, technicalities naman, di umabot ng 50%. Good naman yun. Point naman doon. Ang daming technicalities doon, pero okay, good. Nung pangalawang election, ang ginawa nila, okay, kasi failure yung unang election, declare natin na, void. Ang ginawa nila, nagpa-elect ulit, lahat ng kalaban, tinanggal nila. Disqualify. So, ang question ko, saan yung election doon? Wala. Okay. Sir, i-acknowledge namin kayo. Kasi sinabi nyo naman na, kami talaga DOD kami. Ngayon, kung gusto nyo, idala natin sa kaso, korte na sa exact ng tama naman yun, may point naman kayo doon. Ang question kasi doon, yung mga homeowners doon, hindi siya ayaw magbayad eh. Willing lahat magbayad. Yes! Ang question kasi sir, public trust. Yes! Saan yung tiwala namin sa inyo? Wala. Public office is a public trust, di ba? Sir, sikat, sa tingin mo ka, kung yung mga tauhan mo, ayaw na sa'yo, tutuloy ka pa. Yes, ganito ang point. Please, technicalities ang nagsolusyon kaso, di ba? Antayin natin yung desisyon ng ITSA. Kung sabihin ng ITSA na, talo kayo sa baba na kayo. Susunod kayo, tama? Yes, tama. Ang punto ko naman sa magkapit bahay tayo dito. Okay ba sa inyo, namumuno kayo, pagtali ko, yung minumura kayo ng tao? Kasi ako personally si Sir Jaime, kaibigan ko yan. Kung may issue ako sa kanya labor, ako magpo-post, kinakausap ko siya. Kasi ganun yung Ang question na kasi doon is, sir, kung okay sa inyo na mamuno na kahit ang halos karamihan ayos nyo, go ahead, wala kami magagawa eh. Pero ang pakiusap na sir, kung gusto nyong kapayapaan, unity. Step down. Okay. Yung kapayapaan na, hindi naman pwede sabihin na 44 lang eh. Dapat may majority lahat, di ba? Di ba kasi gusto niya magbayad? Ako sir, totoo lang, willing ako magbayad. Wala problema kasi sa totoo lang, yung monthly dues, obligasyon na sila. Ang question lang kasi doon, wala kaming tiwala sa inyo eh. Tinanggalin mo kami ng karapatan na pumili. Pagkatiwala sa inyo, sa totoo lang sa inyong, monthly dues, ang sa ganun kalaki. Paano na patunayan na nag-unit yung iba? Sa basura. For how many months di nakonektahan? Nag-initiate yung homeowners. Sige, tulong-tulong tayo. Di ba willing sila nagbayad? Sabi mo ba? Sino tiwala? Isa inyo, kahit anong pilitin nyo, harangin nyo sa gate. Kung ano, tatakot nyo ba? Di ba hindi? Kasi walang tiwala. Yun lang naman eh. Ngayon, kung gusto nyo maayos to, ako, sa inyo naman to eh, hindi sa amin eh. Ako bilang kaibigan, kasi sa inyo, pati mag-away-away, isa lang tayo dito eh. Diba? Tulong-tulong. Ngayon, kung gusto nyo kayusan, pakinggan natin ano yung suggestion ng mga kami. Di lang yung sinasabi mo everyone. Di na kasi pwedeng everyone, ma'am. Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong opinion eh. Kaya ang pakinggan natin, yung nakararami.
Diba? Okay. Sige po, okay pa. Thank you nga pala, thank you. Okay, once and for all, ito po ha. Nagkaroon po ng dalawang special election. Una po, ang ibinigay po sa amin na mandate na kailangan sundin ay ang 50% plus 1. Yun po yun. Ano po ang rules po? Dapat po ay magkaroon tayo ng quorum, which is 50% plus 1 yun. That time po, si Ma'am Shirley, pinagather po yung lahat ng mga watchers that time to inform them na kailangan natin ma-reach yung 50% plus 1. That was 2 o'clock to 2:10 that time. Hindi pa po tayo nakaka-200. Siya po mismo ang nagsabi sa mga watchers at inaintindi na kapag hindi tayo nakapag-quorum na 50% plus 1, it means failure of election. So, anong... Wait lang! Pakinggan lang po muna. Pakinggan niyo muna. Pakinggan muna natin, tapos mamaya po ulit. Para salit-salitan. Wait lang po. Hindi na po ba? Okay? Si Ma'am Shirley po ang nagpaintindi o nagpaliwanag din po ng 50% plus 1. And then, sinabi po niya na mag-extend tayo. Ginawa naman po namin yun. Nakita niyo po nung time na yun, binagyo, naipit kami dito. Kung tutuusin po, kailangan po maikat na po ang election that time kasi po meron po tayong time frame na 3:30. Kung susundin po natin yung election time, hanggang doon lang po dapat. Kung ano lang po yung abutin yun lang po. But since na ni-recommend o sinadjust ni Ma'am Shirley na mag-extend tayo, ginawa po namin yun. Yung sa election po, ang mga elecom po is to facilitate lang po ng election. Hindi po kami ang kukuha ng mga botante. Trabaho po yun ng mga kandidato. Yun po yun. Ngayon, sinunod lang naman po namin kung ano yung naka-align sa batas, sa proseso. Yun po yung ginawa namin. Wala naman po, right time po, nung hindi po tayo nagkaroon ng quorum, sinabi po namin doon sa mga watchers na hindi tayo naka-meet ng 50% plus 1. So, need natin itong bilangin. Dalawang klase po kasi yan. Pag hindi po namin yung binilang, pag-iisipan po kami ng hindi maganda. Kung binilang po namin yun, kailangan po namin ng report yun. Kailangan po kasi namin mag-submit ng report. That time. In front of the ng mga watchers, binuksan po yun, binilang po yun, yun po yung proseso nun. So kaya po nagkaroon ng failure of election kasi hindi nga po na-meet yung quorum. Then yung pangalawang po binigay, nang isinalang po namin yung papel para doon sa first election, binasa po yun ng taga-Disur. And then, tinanong kami kung bakit nagkaroon ng failure. Ang sinagot namin, lack of quorum. Yun naman po talaga yung totoo. And then, nirevisa mo nila yung papel. And then, binigyan po kami ng advice, Ma'am, aware po ba kayo doon sa bagong IRR? Ang sagot namin, syempre, hindi po talaga. So ngayon, binigyan po kami ng briefing regarding po doon. Ano daw po yung merit? Yung merit daw po na yun, yung po yung ginawa nila, binuo nila, para daw po ma-lessen or hindi na po magkaroon ng failure election sa mga ating subdivision. Yun po yung ginawa nilang way. So nakinig po kami, inano po kami. Siyempre, bago po sa amin yun, at the same time, inaral din po namin yun. Kung ano po lahat na sinasabi ng proseso ng DSUD, yun po yung sinusunod namin. Hindi po kasi kami po pwedeng maglagay lang ng basa kung ano yung naisip namin. Yun po yun. Hindi po pwede kasi at end po, kami din po yung babalikan mo. Kung meron man kami binali doon, kami po ang
babalikan. Kung hindi namin makapasunod. Ganun po yun. Ngayon, ano po ang sinasabi ng Merisip? Ang sinabi po sa amin, kailangan ikutan namin yung 800 something na yun na nasa master list that time. Ginawa po namin yun. And then, Pakinggan muna natin sila kasi diba, pakinggan yung inspiration nila. Kaya kasi nagutom na ako, nabawal musal eh. hindi pa po di ba gusto nyo naman makinig o I mean, marinig yung side namin. So ito po yung ginagawa namin. Pagbigyan na naman kami doon sa explanation kasi sinabi at pinagsalita naman yung representative niya kanina, di ba? Nakinig kami, tuminig kami. So ngayon, Gusto niyo nang ilipat yung power, no? Mag-election na tayo. Para sa inyo to. Gusto niyo to eh. Okay. Ganito. Kasi hindi dalawang bagay na kailangan mangyari. Okay, sa nakikita ko, ano? Yun ang problema. Oh. Ganito, ano? sa our time po, nakinig po kami sa kanya. So bakit hindi po bigyan ng para mabigay So, ganito. So, may technicalities kasi, no? Yung technicalities na yon, tutuloy muna natin yon, okay? Wala tayong magagawa dyan. Nandun siya eh. Yung pangalawa, kailangan natin humanap ng paraan. Siguro, kilala nyo na kung sino yung mga puposisyon. May idea na kayo. Di ba, syempre, hahanap tayo ng mga puposisyon natin, yung mga gusto natin mag-lead sa atin, di ba? Tama ba? Okay. So ngayon, sir, ma'am, wait lang po. Ma'am, sir, ganito. Ganito. Kasi ang mangyayari sa atin ito, laging merong oposisyon. Yun ang problema dyan eh. Ang mas maganda kasi kung wala nag-o-oppose, di ba? Gusto nyo yung... Hindi, wait. Ang ibig ko sabihin, yung lumalaban ng sobra. Ang kailangan natin yung merong public trust, di ba? Gusto niyo yan, di ba? May trust kayo. So ngayon, ang gagawin natin, kailangan humanap tayo sa inyo. Kung ano yung, sino yung gusto ninyo. Di ba? Wait lang, sir. Pasensya na, sir. Kailangan lang natin i-push through. Kasi kung di natin i-push through to, ang mangyari... Dahil nga magkakaroon naman ng election ng September, sa September na lang, mag-uusap si Press Job at saka yung bagong board. Eh, hindi naman natin nakalain na mamekos-mekos na nga yung ano. But anyway, yun nga po, ang naano kong good news para po sa ikatatay, nagtotal naman po, alos isang taon na rin naman nagtitiis, wait lang. So, ano na po, pero may tanong po, ngayon po na may GA, pwede po ba mag-elect ngayon ng LBOM? Kasi kasi expire na rin naman po yung term ng LBOM eh. Ma'am Shirley, kasi about sa trust issue, yun lang po kasi ang mapangahawakan namin. Mag-elect ng new set of election para kahit ng ELECOM pala, para kahit papano may pangahawakan yung mga majority ng homeowners na hindi sila mag-aano. Kasi may mga Agree kami sa'yo. Yun yung kanina sana sinasabi namin, yung hindi yung pinapatapos. Babalik namin ang power sa inyo. Ganito kasi yan. Ganito. Okay lang po ba? Ako naman po magsasalita. Kasi, pabor sa inyo to. Di ba po? Okay, ganito po. Ngayon, we will take the opportunity, yung ilang buwan na yon, para to learn from our mistakes. Okay?
Yun kasi yung point doon kung bakit parang ay hindi, magre-resign. Kasi pag nag-resign, ang habang papel po nun, sa totoo lang, lahat tayo mahirapan eh. Okay? Yun lang naman ang amin, ayaw namin mahirapan tayo sa ganyan. Kayo at kami, tayong lahat, mahirapan tayo pag ginawa natin yun eh. Pag nag-dissolve, ang daming gagawin. So ganito gagawin natin nga. Kung okay lang po sa inyo yung sinabi rin ni Ma'am Jen, okay? Ililipat natin yung power sa inyo, pero dapat talaga trabahuin natin lahat. Okay? Opo, yun po talaga ang kailangan natin. Ngayon, trust issues, I acknowledge that. Okay? Ako po ay appointed, nilagay po ako para, well, public relations. Well, I'm failing right now sa totoo lang. Pero ang point po dito kasi is, bago po natin hawakan yung kapangyarihan, kailangan po makasigurado tayo na yung kahawak ng kapangyarihan, gusto po talaga ng lahat. Di ba po? From this point hanggang mag-eleksyon, ang gusto po sana namin mangyari, humanap na po kayo. Mag-usap-usap na po tayong lahat. Ang gagawin po natin kasi is pa-facilitate natin lahat ng mistakes, past mistakes from the very beginning hanggang up to this point. Pagkakamali ng ELECOM, pagkakamali ng BODs, officers, etc. etc. I-collate po natin lahat yan. Tapos, gagawa tayo ng isang parang, ewan ko, resolution ba yan o ano? Pero ang point dyan, we will learn from our mistakes, your mistakes, everyone's mistakes, and then, i-apply natin yung learnings. Di ba po? So, from this point po, up to December, gagawin po natin healing process yan. Yun po sana ang gusto natin mangyari. Ngayon yung sinasabi niyo po tungkol sa bank account, yung sa, wala akong problema dun. Opo. Yeah, pero it's a good suggestion. Yes, kasi ang problema po kasi sabihin niyo na kung mukhang pera ang BOD, pero wala katulad ng sinasabi ko noon, wala naman kung pamilyang hindi gagana ng walang pera. Alam naman natin 'yon, di ba po? So, for the sake of functioning lang ng subdivision natin, kailangan pumasok po talaga ang pondo kasi nagbabayad po tayo ng security and everything. Kung napapansin nyo, medyo struggling dahil doon. So, okay, tabit mo muna natin yan kasi ano na lang yan. Ang importante po ngayon, yung kung sino yung tatakbo, yung gusto natin ilagay sa posisyon. Di ba po? Ngayon, ganito po, Ma'am Nani, di ba po meron na tayong mga black leaders? Meron na po kayong ginawa, di ba? Actually, bilib po ako dito kay Ma'am Nani kasi kaya na kayong immobilize. Which is good. Which is good. Can we take the opportunity to use that influence of yours to organize the community? Can we do that? Organize na nga eh. Ngayon ganito po. Katulad po sabi ni Sir, magaling po kami sa teknikalidad. Okay. Pagdating naman po sa inyo, napakagaling niyo po pagdating sa action. Pagsamahin po natin. Kaya, sandali lang po. Sandali lang po. Masasabi lang natin. Kasi po, kailangan po gawin natin ito lahat ng legal. Kasi pag ginawa po natin ng mali, mauulit lang eh. Di ba po? Mauulit lang. Ngayon, ganito. Yung mga black leaders po sana, kung pwede ho, mag-gather po tayo, pag-uusapan po natin yung mga technicalities natin. Para, pag ginawa natin to, satisfy sila Sir at Madam. Okay? Kasi, katulad nga nasabi ni Sir Padar, pag nilaktawan natin yung prosesong yan, pagdating sa dulo, problema na naman po, ayan na naman po tayo, magsisigawan na naman tayo, di ba? So, okay lang po ba yon sa inyo? Kasi ang priority po natin dito, lahat ng homeowners. Homeowners po, sandali lang po, yung sinasabi ko po, pareho lang doon sa sinasabi ko sa kabilang side, bakit? Pag sa kanilang side, yay! Pero pag sa amin, pero pareho lang. Diba? Na kahit papano, nakakita rin naman pala nila yung effort natin, di ba? Ang maganda nga sana na tama naman si Sir Sir Dichoso na pagsamahin, di ba? Para maging pero ang natin is sa harap kasi ng mga city official, iba yung pinapakita nilang pagkatao. At saka sinasabi mo na about sa legalities, bago po kami ng mga hakbang namin, talaga pong
umaano muna kami sa nakakataas. May go signal ni Mayora, may go signal ng mga city official bago po kami nag-decide, katulad ng paniningil sa basura. Hindi po kami nag-aano na dahil lang gusto nyo, di ba nakikita nyo kung gaano kahirap magbalik-balik sa City Hall. Gaya ng sinasabi ni Sir Jake, ang dami ng reklamo. Totoo po yun. Pabalik-balik kami doon. Halos 2 beses sa isang linggo, minsan nga 3 pa. Di ba? So, ang ano namin is, ganito na lang. Total, sa Elecom naman to nag-start lahat. Sa Elecom din tayo magtatapos. Expired na ang terms ng mga Elecom. Para habang wala pang eleksyon, kung pwede, majority ng homeowners ang mag-ano ng Elecom, kung sino ang gusto niya para na monitor din nila yung ano, di ba po? May correction lang ako doon, ha? Kasi kung minsan diyan tayo nagkakaroon ng conflict, hanggat walang successor ang Elecom, sila pa rin po yung nakaupong Elecom. Kapag sila'y napalitan, doon pa lang matatapos ang kanilang termino as Elecom. Basta wala pang successor. So pag napalitan sila doon sa inyong GA, hindi ako ang makakapag-decide niyan, ang board. So, nanggaling kay Ma'am Shirley mismo na ang board ang mag-decide. So, kung yung board mag-decide at pagbibigyan tayo, ma-accept nila yung yung mga suggestion natin, ang majority, siguro mas magtatahimik tayo, di ba po? May ninanawin na ako kay Ma'am Lani. Kasi ito yung mga kumakalat na utos